nagbenta po siya. Una po nagbenta. Yan, binenta niya yung Rolex. Opo. Tapos nanghiram po siya. Tapos nagsanla po siya, mga peke po. Wala ho kayong, naku po, isang tingin ko lang, fake na to. Ba't pinaturan? Kasi po sir, sabi niya po kasi nagpakilala po siya sa akin, PBA player siya. Tapos yung isa naman po si Russell Kate Ramiro, ano po siya, dati po siyang, anak po siya ng dating deputy commissioner. Kaya po, yung tiwala ko Nagtiwala po, kayo. buo po. Pero dapat ma'am, kung kayo po ay tumatanggap ng sanla, meron dapat kayong contact sa sanlaan man lang. Opo. O eksperto sa pagtitingin ng mga alahas. Opo. Kung genuine o hindi. Kasi pinag-usapan natin, milyones pala. Opo. Bali, ano po, Hindi 6 porket million. basketball player siya, kahit na sino pa siyang sikat na Poncio Pilato, we have to make sure hindi mo hinanapan ng papeles. Nung una po kasi sir, nagbebenta po siya sa akin tapos bumibili. So parang yung tiwala ko po, naibigay ko na po sa kanya kasi parang magkaibigan na po kami that time. Ayun. Pero wala siyang papeles pinisinta dito. Walang po. box. Wala po. Oh, dapat hanapan mo ng box. Opo. Hanapan mo ng mga Actually, yan papeles po niya. sir, hindi po yan yung sinanla sa akin. Yan po yung binili ko na last sa kanya. Yung nagkagulo na po na halos magkabunutan na po ng baril sa harap ng BDO. Bubunutan ka ng baril? Opo. Oh, may baril siya? Hindi po, yung ano po, yung, kasi po sir, nagbayad po ako sa kanya ng cash 1.4 million. Tapos po, sabi niya dun sa may-ari na hindi pa po ako bayad. Tapos kinukuha ko po yung item that time. Tapos ngayon, nagagalit na yung kabilang kampo kasi hindi po kami pinag-uusap na dalawa. Okay. Tapos nagagalit na po siya. Nakaano na po siya sa baril niya na handa na po siyang bumunot. Yung ibang kampo po, kasi ang akala po kami ang scammer. Okay. Hindi po alam na binayad ko na po dun sa basketball player at saka kay Kate po, kay Russell Dapat di Kate siya nagbubunot Ramiro. ng baril. Ang pangalan ito nagbunot ng baril? Wala, hindi ko po alam sir eh. Ay, baka ma-disarma natin siya or mapakansila natin ang kanyang permit to carry kung meron siya permit to carry. Bawal yon dahil lamang Guard sa transaksyon. po siya. Bubunot ka ng baril mo kung as a form of self-defense. Kung na mga buhay mo, bunot ka. Pero pag binunot mo, putok mo. Hindi pwede bunot hanggang forma lang. Yabang. So, nung ibinenta po sa inyo yan, ang sinabi nila ay legit yan. Wala silang sinabi na ito'y fake. Legit. Wala po, sabi po nila original. Sabi nila original. Opo. Yun ang claim nila. Opo. Tapos magkano pong halaga niyan? 1.4 po. Yan dalawa. Opo. Jesus, kahit na 1,000 hindi ko bibilin yan. Halatang fake. Hindi nga. Promise, ma'am, malayo na ako at may mga Rolex naman ako. Layo ng tingin ko, alam ko na fake yan eh. Doon na lang sa ano niya, yung sa bracelet niya. Opo. Oh, Strap, sir. Parang. yung straps, dal, masyado yung kulay at alata eh. Kaya, ma'am, advice ko lang muna, sa lahat ng po ng mga buyer, ng papaloan, lalo pag sa private or hindi kayo sa sanlaan, kung individual, mag-hire po kayo ng eksperto. Opo. Di ba? Na ipakita nyo muna Opo. sa isang eksperto. Bago kayo mag-list ng pera, sabi ng eksperto na, alam mo, sandaan kung may kayo connect. Fake to, di wag nyo nang bilhin. Opo. Ayan, naisahan kayo. Ito po, Sir Rafi, may kausap niyo po yung staff po natin. Ang sinasabi po, baka pwede, ito po yung wife, meeting po na nag-agree siya to settle full amount pambayad po lupa ng father ko sa Batangas. Alam niya po na CLOA pa ito. Ano po ito, ma'am? Ano po, yan po yung pinagastos pa po nila ako dyan sir kasi Kaso, nagbago po isip niya. Always po ako nag-update sa kanya, nagpapakumbaba and transparent sa situation na despite po mahirap magbayad, ginawa ko po lahat makapagbayad pa unti-unti. Pahiram nga po ng relon. Ito. Ito yung Sinungaling po siya, palito ma'am. ito eh. Di palito. Yung pag ginanon mo, okay lang ma'am, kaluging ko ah. sorry po. Oh, sabi ko sa'yo, para may buhangin sa loob. Pag yung original, gano'n. Ito siya. Para may mga buhangin sa loob. Oh. So, ano pang klaseng Rolex to? Fake talaga. Opo. Ma'am, 1.4 million. Bali 6 million po lahat sir. 6 million? Opo, 6 million. Ayun pa, sir. Kasi meron pa po ito yung mga luxury Oh, bags. Hermes pa. Tingnan natin. Hermes po. Grabe. Ma'am, pag pinasok sa ng negosyo, dapat meron po kayong mga experts na tumutulong sa inyo na Ito po sir na authenticate. mag-assess, mag-evaluate. Ito, ano naman ito? Oh, may kandado pa. Ano ba itong kandado? Ano na po ito? Anong bag ito? Wala na po yung iba. Ano Kasi bang bag sinauli ito? ko po sa Hermes po. Hermes? Pikutan. Hermes na talaga. Opo. Totoong Hermes to. Yan po peke po.
Sa Hermes, di ako marunong tumingin. Mrs. ko marunong, pero ako hindi. Magkano pong binenta sa inyo to? Yan po, 140,000. Holy moly! 140,000! Opo, marami pa po, sir. Scammer talaga to. Opo. Kaya naman kasi sir. Russell, Edson, sana kausapin niyo ako ng maayos kasi ni isa wala kayong tinupad sa usapan natin. Binigyan ko kayo ng 9 months, paulit-ulit mo kong pinangakuan. Grabe, lahat ng kabutihan na binigay ko sa'yo, lahat-lahat, pang-ospital ng lola mo, kung ano-ano, pang-ospital ng anak mo, kada kailangan mo ng pera, ako ang takbuhan mo, lahat. Tapos nung nilooban ako bago mo ako niloko, nilooban ang bahay namin, alam mo yan. Sa'yo ko lahat sinasabi yung problema ko. Tapos lolokohin mo pa ako ng ganito, hindi ko matanggap eh. Tapos sasabihin mo sa akin na nag-iba yung yung isip ko kasi sa binabayad nyo sa akin na lupa. Mali ka dun kasi yung binabayad nyo na lupa sa akin, walang matinong papel. Pinagastos mo lang ako, nagbayad ako ng agent, 50,000, pero wala palang papel. Ngayon, ipinipilit mo sa akin na ako yung umayaw. Hindi ako umayaw. Ikaw yung hindi maayos kausap. Edson, alam mo lahat ng ng ginawa ko para dyan sa asawa mo. Tapos ikaw, napakalaking sinungaling ka sobra, parehas kayo. Pinagtulungan nyo akong dalawa. Ginawa nyo akong tanga dun sa harap nung may-ari ng mga relo. Ang lala no, nagmamakaawa ako sa inyo that time. Tapos sinabihan nyo pa ako na na baka patayin ka kaya huwag kang maingay, sabi nyo sa akin. Yun pala, hindi nyo binayad yung pera. Ikaw yung kumukuha ng pera sa bahay lagi, ikaw yung nagbibigay sa akin ng tseke, pero lahat talbog, walang naging okay na usapan. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Anong pwede maikaso sa isang tao na nagbenta ng Rolex, itong basketball player, at yung kanyang wife nagbenta ng peke na Yes, Hermes, yung isa naman nagbenta ng peke na Rolex at pinalabas na yun ay original. May kaso ba yan? Meron po, Senator. No? Actually, 2 crimes come into mind. Unang-una po, yung ating intellectual property code. Ang pagbenta po ng counterfeit goods ay paglabag po dito sa ating IP code, kung tinatawag, Senator. Merong civil and criminal penalties po ito. Pangalawa po, Senator, dahil sila ay nag-misrepresent na ito ay original, alam naman nilang peke ito, I'm sure, dahil hindi naman nila sa authorized seller siguro binili. They know it's fake. Estafa po yun, Senator. Dalawa. Yes po, Senator. One for IT code and another for estafa po. Okay, so ipapile ni ma'am yung kaso kung saan siya naloko, particular kung saan yung kanyang pwesto, saan diniliver itong mga fake na goods. Yes po, Senator. Anywhere po where an element of the crime happened, this crime po sa transaction mismo. Kung online yung transaction, where ma'am was during the transaction, pwede rin, sir. Okay, so ma'am, saan nyo gusto isampa? Tulungan namin kayo. Saan ba nangyari ang transaction? Las Piñas po. Sorry Sige po, Las nasa inyo po. Piñas. So 2 kaso, sabi nga ni Attorney Garrett, na pwede maisampa. Minit ang ulo ko dito sa 2 mandarambong na to. At kayo po yung naisahan. Sampa na tayo ng kaso? Opo, sir. 6 million na nadagit sa iyo nito. Opo. Ang galing niya kasi, sir, magmakaawa, ang galing niya makiusap, ganun. Tapos nagpapadala siya pagkain sa bahay, ganun. Nililigawan kayo sa Opo. para ganun ang mga scammer, liligawan kayo para makuha yung inyong trust, yung confidence. Opo. Tapos lumalabas po kami paminsan-minsan, ganun. Kaya hindi ko po talaga So binarkada pa kayo. Opo. Paano po nakilalan tong dalawa? Bali sa online po naging client ko po siya. Siguro, sir, mga magfa 5 years na din o 4 years. Nung una okay naman. Opo, nung una okay naman. Tapos mga ilang taon po after siguro po ng 1 year, 2 years, yung doon ko na po nalaman na doon na po nagsimula. Nung una kinuha yung trust and confidence ninyo, nagpakitang gilas talagang legit yung mga transaction, Opo. original, yung mga produktong binibenta sa inyo. And then nung kampante na kayo, sabi nyo, lumalabas pa kayo, di-dinner, etc. Nung kampante ka na masyado, pinasukan ka na ng pang-scam. Opo. Major Imbo, Yes, Sir Rafi. Magandang hapon po. sasamahan po namin, ito pong si Ma'am Judy at si Attorney Garrett magbibigay po ng advice sa inyo kung ano yung narapat na kasong pwede maisampa doon sa dalawa. Yung isa raw, yung IPO, Intellectual Property, at saka yung isa naman ay crime din yun, estafa.
Okay? Opo, sir. Opo. Kasi nagbenta po Opo, ng sir. major. Tutulungan ko na. Ng fake. Okay. So ayan po, sa lahat ng mga nanonood, pag yan po'y lumapit sa inyo at nagbenta po o nagsanla, medyo ingat po kayo. Okay, basta-basta agad pumatol. Pwede ho kayong magkonsulta sa expert or kaliwaan at your own risk. Mapipeke kayo. Sige ma'am, yun na lang po muna magagawa namin. At least nagkaroon na ng awareness at sasampa po kayo ng kaso. Pag naisampa na yung kaso, baka makipag-areglo na yan. Opo, sir. Ang tanong, 6 million, saan sila kukuha ang pambayad ng ganong kalaki? May mga lupa po sila, sir. Hindi lang po talaga nila binigay sa akin. Yung may Baka pati yung lupa, fake yung titulo, ibigay sa'yo. Yun po yung unang ginawa nila sa akin, sir. Kaya gumastos pa po ako. So binigyan ka ng fake na titulo. Ano po, hindi po sa kanila nakapangalan. Pero, Binigay po sa akin, klowa pa po siya. so magbigay sana siya ng titulo ng lupa na hindi sa kanila. Opo. O another kaso yun, nasa yung, Yes po. nandiyan sa'yo? Opo, nasa akin. Uy, naku, patong-patong na kaso. Hoy, basketball player, yari ka ngayon. O bakit siya magbibigay sa iyo ng titulo ng lupa na hindi sila may-ari? Deed of sale lang po yung meron sila. So parang makikipaglaban po ako sa ibang parang ganun po ata yung mangyayari. Meron silang deed of sale. Meron po silang deed of sale, Baka sir. fake pa yung deed of sale. Yun nga po sabi po nung agent, wag ko na daw po kunin kasi mapapahamak po ako. Magkano sana yung lupa? Ano Titulo. po yun, sir? Dapat buong kabayaran na Pero po nandiyan yun. sa yung titulo. Nandun po sa agent, sir. Binigay ko sa agent. Attorney Garrett, sigurado ko fake po yan. Attorney Garrett. Yes po. Anong kaso doon sa yung nagbibigay ng peking titulo ng lupa? Papakapalit sa mga Similar. utang. Dalawa po yung pwede po dyan, Senator, no? Kasi meron pong aspect yan of falsification, kung tinatawag natin, dahil nga sila ay gumawa ng peking titulo kung ito ay kanilang generate lang na hindi ito totoong titulo mismo, Senator. Pangalawa, yun nga po, nakakuha silang pera gamit ang panloloko, may estafa rin po. Nako po, patong-patong ang kaso ito mag-asawan to. Okay, sige, thank you, Attorney Opo. Garrett. Alright, sige ma'am. Yes po, sir. Pagdating sa PNP, ibigay ni Attorney Garrett suggestion, advice kung ano yung narapat na kasong isasampa mo Opo. through the PNP. Salamat po mo sa pagpunta at ako po'y Thank you po, nalulungkot sir. at ang laking pera po yan. 6 million is a lot of money. Opo. Ang laking pera yan. Nagkautang-utang po ako sa bangko. Ako kawawa naman si ma'am. Sige ma'am, baka pagkatapos nito, tatawag sila makipag-areglo sa inyo, ha? Opo. Sige ma'am. Salamat ma'am sa Salamat, pagpunta. Thank you po. Thank you.